Tapos pasa-pasa na lang kayo. Arce-arce. Isang phone na lang muna tayo. Ayan po mga gawa ng bilang sa iwanin. Papalimas nila lang namin. Legal po ba lahat? Sumuko ka na, Rose. Huwag mo sabihin. Ikaw, yung story na din. Ano story? So, during World War II, like around 150 American soldiers daw namatay dito at sinunog ng mga Japanese soldiers. Wow! Tunnel, but however, it's not just a tunnel. Our back. Yeah, salamat po. David. So again, this part of it. You want to have a picture? But then I cannot really tell you need to smile. It's a bit awkward somehow. But yeah, if you want, you can go first at the church. I can tell you more. Sorry, guys. Right now, there's Naintindihan nyo ba guys? Ulitin natin. Ulitin natin, sige. So dito tayo dito sa area na to. And those are the American soldiers. Some of them, ito yung mga survivors. Some of them lumangoy dun papunta sa bay. Papunta sa kabilang part, which is yung Iwahin. So tinulungan sila ng mga local store. Yan yung trenches na yan. Yan ma'am, yung may parang kulay white. Yung hukay na yan, dyan sila pinatago yung mga American soldiers. Kasi yan, sabi ng mga Japanese soldiers, kailangan nila tumago dyan para maiwasan nila yung pagkamatay dahil magkakaroon na ng bombahan. Pero that's not true kasi pinahukay sila, pinatago sila dyan para sunugin ang buhay. Ouch! Kasi ang thinking ng mga Japanese soldiers that time, kung matatalo na lang rin sila sa war, sama-sama na silang mamamatay. Parang gano'n. So kung tatanungin nyo kung bakit siya close today, kasi up until today nakakakuha sila ng mga skulls, yung mga buto. Ito nakasulat, ayan, mga bones. Diyan sa area. So just imagine kung gaano ka horrible yung nangyari sa area. Sinunog sila ng buhay. So habang sinusunog sila, binabayoneta sila, binobawang ba, kaya nasira yung isang gate. That is the reason kung bakit may mga nakasurvive. Kasi nasira na yung gate sa likod. So yung iba nakatalon doon, nakalangoy. Pero yung iba sa kanila, although nakaalis dito, hindi naman nakaligtas doon. Kasi nga may sugat na sila, kinain din sila ng patig. Ay, May pating dyan, oo. May whale shark watching man po dito. okay. Mukha daw Pwede kasi kayo yung mag-tour doktor. doon. Masaya doon. Pero wala na sila dito sa malapit ha. Nandun na sila sa malayo ngayon. Okay. Ayan. So yan yung kwento ng Plaza Quarter. Hindi kasi tayo makalapit doon para makita nyo yung kung saan eh. Mm. Doon lahat nakalagay yung names ng mga namatay dito. Doon sa tuloy na yan. Lahat sila, no? Sila. Oo. Pero yung, most of them nasa America na yun. Mm. At so, pinapadala pa po yung mga photo dun sa... Ano pa yun before? Kasi pa, Yung mga nakikita nila. Kaya. pinapadala nila. Everybody, please get Vogue kasal na. Picture po tayo dito sa harap. Anong simbahan to, kuya? Ano po? Anong simbahan? Immaculate Conception of Cathedral. Catholic Church. May kasal nga doon. Oo nga, kuya, may puti eh. Dito na lang kayo, Victor Aguan. Ganda. Kasi hindi makakapasok.
attentive to our prayers, O Lord. With your kindness, uphold the constantly. Then the Lord God said, "It is not good for the man to be alone. I will make a suitable partner for him." So the Lord God formed out of them various wild animals and various birds of the air. And he brought them to the man to see what he would call them. Whatever the man called each of them would be its name. The man gave names to all the cattle, all the birds of the air, and all the wild animals, but none proved to be the suitable partner for the man. So the Lord God cast a deep sleep on the man, and while he was Secret na din sa'yo, no? Pero malaki na. Omti. Buhay pa. Wala bang te? Gumagawa dyan. Ako po may souvenir shop din. Ano eh, souvenir siya pa dyan. Manufacture section. Pinapag-picture kami dito. Uy, Bush. Ano? Binuwatan. Arce! sir! Dito muna kayo sa waiting area. Ayan, sige po, dito po muna kayo sa bibig niya yan. Tanda. Try niyo po, tutuloy po kayo, sir. Thank you. Sir. Ma'am, try niyo po. Turuan mo siya. Try niyo po. Turuan mo siya. Sir, try niyo po. Sir, try niyo po dito po. Baba kayo, sir. Tabakan niyo po yung right pedal. Then, sir po. Yung bata nagtuturo. Kayo. Dito po. Tabakan niyo po yung left pedal. Then, change pedal. Insert to the left. Then, pull. Very good. One more. Dalat naman po, sir. Isa pa daw. Dalat naman po na pedal. Then, insert po. Insert daw, oh. Change pedal. Then pull. Very good. Tama kayo yung right po, sir. Dito po, sir. May baba naman. May naman. Ito sa gitna. Ito ga. Ito sa gitna. Axel din sa gitna. Ayan, oh. Sorry ah. Oh, change pedal. Tulog mo! Oh, isa pa. Oh, gitna kasi gitna. Oh, yan. Change pedal. Oh. Kunting pedal nga. Pedal nga. Oh, pull mo. Okay, next. Left pedal. Then insert. And then change pedal. Then pull. Very good. Sabay. Insert. Change pedal. Then pull. Very good. Thank you, ma'am. Palabot naman na po. Welcome po. Dito po na tayo sa aking area. Ay,
Nagkikita eh. Ang ingay eh. Nahiya yung energy ng mga boys natin sa Kaya energy nga ng eh. mga bata. Cute eh. Thank you po! Very good! Very good! Ang hin-hin yan sa'yo eh. Very good! Bente lang oh. Nilibre mo ako, di ba? Bigyan ako, bus ko. Very good! Ayan, pera po ng phone. Tayo picture mo nga din ako. Dalawang tika pesan or 10 pecan. Sa magandang kulay, this is the male, this is the peacock po. Okay, remember, pag sinabi natin peacock, yun ay lalaki lamang. Sa mga brown ones, babae naman sila yung peahen. So, such beautiful na lalaki sila yung kasalokan natin. That's our logo for the summer one. In the logo po, merong 66 color, which is represent po siya ng 66 barangays or community sa Puerto Princesa. So, ang ating peacock po ay polygon, ibig sabihin mga araw na po nila yun. If ever po na makita ko ng malaking peacock, yung imported na galing ibang bansa. Ang Pilipinas po, or even ang Palawan, wala po tayong malalaking peacock. Lahat po ay imported na. If ever ka na pinag-pictures yung may makeup doon, pero imported po siya yan. So, sa bago nating pera sa 100 peso bills, sila rin po yung tanikan. Ayun po siya. Pag-retail po ay 1 group lang ano. So, sila po yung 7 sa inyo. Sa lahat po ng 7, proceed po tayo left side. Magkakaroon po tayo ng web photo. Yan po ay 3 shots ng copy ay optional. And by the way, meet Kuya Camper. So si Kuya Camper po isa siyang member ng Palawan Tribe. And later po, you will see the rest of them. 7 packs, agency, and Pero makanan. Pero diretso ba? Saan ba? Ganyan siya matulog. Tignan mo yung... Haircut. Para siyang ano. Ay, ang cute to. Hello po. Hello po, good afternoon. As ay Palawan Haircut, locally known as Bintoro. Sila po ay nocturnal actually. That's why tulog po sila. They are more active at night. Pero may gising na po yan sila. Mga ilang oras po sila natutulog. Maghapon po. At talagang buong hapon sila tulog. Hindi naman as in straight. There are times na gising po straight. So there are times sila ulit sila ng tubig. Tapos balik tulog po. Ang sarap ng buhay nila. Ganyan ka na lang, pasok ka dyan. Pasok ko dyan. Yan pa sa kabila, meron kaming baboy ram. Nakita na po rin naman. Opo, yan po ma'am. Oh, grabe ka. Gising na siya ba? Ano nakita ang ganyan? Yan po yung baboy ram sa Palawan. They have white beard. Because of their white beard, they are considered as the most beautiful and most handsome of all wild pigs. Ito mukha na Axel. Parang lolo ni Axel eh. Grabe mo kayo sa akin. Ay, wala handsome ka. Sabi na mukha lang. Sarap lang ga. Mga ganun, tapos ako nag-document katulad niyo. Ay, pal. Okay.
Elegance. Red Panda. Sino pa sa'yo yung panda? Sabi po ng guide ko may panda? Ay, yung ano! Flower po yun! Penda para sa panda ka. Gulat natin yung panda. Ayun, wala ka red panda. Yung panda bigla yun. Red panda. Panda. Gusto ba hawakan? Pwede. Sige, paling ka na. Lumipad na nga, hindi. Makuha lang. Wala na. Balik sila, ma'am. Natakot ko sila sa mga. Hindi kasi sila. Pagod na ako. Yung sipit naman nila, ginagamit for food lang. Sila pa i-best eater ng mga hippies. Kayo na, would you like to know? Pwede yan sa bahay namin. Pwede. Si sir, nahawakan niyo ni sir kanina. Pwede pa itry. Pwede bang huwag na lang gumalaw? Okay lang. Hello! Oh my God! Catch ko lang. Ay, sir, picture mo ako, Alfred. Sige po. Binigay yung camera. Bullshit ka, sabi ko ikaw ang picture sa... Binigay yung camera. Pinigay yung camera ka. Ano? Ay! Stick insect. Cutie! Kasi mukha pa nga ba siya
siyang stick. Stick, no? Ito, ang dami, oh. Ano? Mukha siyang hindi, ano. Ito, di ba? Pero hindi mo nga talagang stick. Ano yan? Ay, yun. Hindi cute. Malalaki. Ay! Ano yun? Pagkain? Nalipad yun? Oh, kala ko nalipad dati. Nagdadala tayo sa Manila. Sing-sing pare lang yan. Bakit may bawat tiyatak ka naman ito? Sa stone Hindi po, dapat sila tumatawag dyan. Ay, kaso dumian na nun. Tumago yung mga pagkain sa pababa. Nangarang na no? Ang dami nagtutubig eh. Aryan? 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 Sige, baba mo. Ayun. Dito. Sige, go. Tagal bumalik. Yung nabukas na siya. I can't see it. Wala yung crocodile. Ayun. Ang sa ilalim mo. Sa ilalim pala. Ayun po siya nga. Salam po kasi ibang group nag-aantay nito sa taas. Sa ilalim po ng tubig. Wait lang. Hintayin ko lang lumabas. Kaya na po. Hands up. Hindi mo lang gumalaw. Isa pa. Bato niyo po si Axel. Hindi po. Gago to. Okay naman kasi sa fence lang. Ayun po siya, oh. Uy! Ayun, hindi gumalaw. Okay na po. Sige po. Lego Village. What? Ano to? Okay. Second stage. Taray tayo ha. Ito yung shop niya. You are welcome to Palawan Village. Ay. Ay! Kabanata. Ayan, so magandang hapon everyone. So welcome po dito sa Tribal Village. Ito po yung second part. And dito meron po tayong 10 to 15 minutes co-chair sharing sa kanila. Ako po yung interpreter since ang tribe natin meron po silang sariling dialect which is Palawan. So ma'am sir, dito po sa mainland ng Palawan meron tayong 3 major tribes. Batak, Tagbanwa, sila po yung pangatlo, Palawan tribe, pag southern part ng Palawan. So since 1976, different families po na pupunta at bumibisita
Some of them, nag-stay po sila na a couple of weeks, months, yung iba po is days lang. After nyan, babalik na po sila sa kanilang tirahan sa mountain. It's about 200 kilometers away from here. So what we have here also is a live load program dahil na-notice namin yung kanilang tribe's culture unti-unti nang nawawala dahil po yun sa sinasabi natin live modernization. So at least dito, we encourage them to continue to practice yung kanilang kultura. Yung iba po talaga sa kanila, kaya one day lang po dahil nagdadala lang po sila ng kanilang mga product at the same time, babalik na din po agad yan sila sa mountain. Mami, sir, pahawak po ka din bibigay ni Kuya. Papasa sa inyong katabi or sa likuran after nyo makita. So, yan po is one of their important traditional product nila. Ang tawag po dyan, bagtik. Dagta po yan siya ng almasiga tree. So, yung bagtik na yan, main ingredient kapag gumagawa tayo ng mga pintura, varnish, nail polish, fiberglass, and other related product. Pampaapoy din po yan sa kanila. Okay, sa Mami Sir, ito naman po yung kanilang bucket or a native backpack. Ito yung ginagamit nila to carry ng kanilang product tulad po ng hawak ng bagti. Kapag napupuno na ito, tinatalian na yung pinakaharap para yung mga nilalagay nila hindi malaglag. Sabi naman ni Kuya, kapag mabigat daw po, no problem. Dahil aside sa shoulder strap, meron po silang head strap or head support to carry even more weight. Dahil sabi nila, yung adult daw po, they can carry more than 50 kilos po ng bagtik akit baba po sa mountain. Mga music lover din po sila, meron silang mga musical instrument. Yan po yung hawak ni Kuya, native drum po nila, gawa siya sa kahoy na inukit. Yung pinapukpok niya po, balat niya ng baka. Yung malaking metal sa likod, they called gong. Yung dalawang maliit naman po, sanang. And now they play all together. They called it basal or basal cell. Pero Mami Sir, dito po hindi yan sila sumasayaw para mag-entertain po ng mga bisita. Dahil yung kanilang tribal dances ay sagrado. So, sumasayaw lang po yan sila sa mountain kapag may mga ritual event tulad ng weddings, fruit harvest, or prayers. Before naman po mag-arrive yung mga modern gitara natin, yung mga 6-strings guitar, ang Palauan tribe, nagkaroon kagad sila ng 2-strings guitar. So, yung mga tinatawag na kudyopi or kudlungan na tinagurian po sa pinakauna-unahang gitara dito sa Pilipinas. Mag-play sila ng kanilang bogey song, ibig sabihin po doon ay bird song. Okay, so yan po yung kanilang bogey song. And next, meron naman po silang aruding. So yung aruding po nila is gawa sa wild palm. Sa pinakaitaas, naglalagay po sila ng beeswax pang-adjust ng sound. So through vibration naman ang bibig nila, they can create po an amazing sound. Ayan. So, yan po yung tunog ng kanila, aruding. And hinamountain yung kanilang sursug police mag-hunter, mag-plant ng mga root crop, but yung tribemen hunter-gatherer din po sila. Kapag rainy season naman sa kanila, part of their diet, naghahanap po sila ng mga birds and squirrel. And as a hunter, meron muna po silang ginagamit pang-attract ng tunog ng ibon. Confused man? Oo. Ayan. So, yan po yung pantawag nila ng ibon. Ayan. Then, kapag visible na yung kanilang target, piniprefer nila yung kanilang blowgun or blow dart. Sapukan po sa kanila. Sa atin naman po sa Tagalog, they call sumpit. So, everybody, now let's watch po how to shoot animals doon sa kanilang drawing. Bird pala yan. Nakalimutan ko. Ayan. So,
gumamit ng kanilang blow dart. Actually po, kapag naghahunt naman sila sa totoong buhay, naglalagay po sila ng lason doon sa pinakadulo ng bala. So yung lason na gagaling sa halaman na ito yung tinatawag nilang tita. Kukunin na po nila yung dagta niyan, hahaluan din na ibang katas ng halaman, niluluto nila sa mahinang apoy para yung poison is maging powerful. So a few minutes na yung target mamamatay. Kung kainin nila yung karne, hugasan na po nila sa ilog, niluluto rin ng maigi para safe naman kainin. But no problem dahil dito sa city, hindi po namin sila ina-allowed since yung ating ground po hindi nagpugay ng kayaman tulad ng dati. So binabalance lang po yung paghahan po nila, even sa mountain. So dito naman lastly, ipapakita po ni Kuya kung paano sila nagpapaapoy sa mountain nang wala pong ginagamit na phosphor or lighter. Pero meron silang tatlong material. Buhay na bato, piece of metal, at yung kanilang wild cotton. And yung process din po pala tinatawag nilang santikan. So, ibig sabihin po ng friction or to strike. Ayan, then kapag visible na po yung usok, saka naman po nila ililipat doon sa mga dry leaves or grass. Ihipan po nila hanggang sa makakagawa po sila ng mas malaking apoy. Iyan naman po, ito yung kanilang torch, this one. So, tinatawag po nilang salong or sahing. Yung isa po tumatagal ng 3 or 5 gabi, pero nakadepende po yun sa paggamit nila. So, naniniwala din na yung usok, kaya daw po magpataboy ng masasamang spirit or bad luck. Ginagamit nilang pang cure sa illnesses kapag masakit yung ulo, tiyan, or insect repellent po tulad. Ito po, yung amoy po kasing amoy ng insinso, pero iba po siya sa insinso po. Wala po itong added chemical for dagta na. Iba rin po ito siya. Itong almasiga, iba po siya dito sa may salong po. Ito salong tree din po ang tawag nila or sahing tree. Ito po almasiga. Ito po, familiar na talaga sa dahil ito yung mga main ingredients sa mga garnish. Okay, so that's all up po. Kapag gusto niyo pong malaman kung paano po nag-start yung program, sa likod po marami tayong information. Pwede niyo rin po i-drop yung product nila sa ating souvenir. Kung kayo din po ay coffee lover, yung Mustard Case po, one of the best coffee galing po sa pupo ni Musang. Yan na po, pwede tayo magpa-picture sa tribe and also sa kanilang alagang ahas. It's a non-venomous python snake po. And kung gusto nyo naman po sila sabihin ng thank you, sabihin nyo lang po, magsukor. Magsukor. Yes po, magsukor. Magsukor. Okay, sige po, pwede kayo mag-picture sa kanila. Kung gusto nyo kayo po. So ito po yung kanilang bakery sa left side. Yung mga gusto pong bumili, mauna po tayo dito sa bakery. Balik tayo dito. Ayan, medyo marami po kasi tao. Yabi pa mo, pre? Wala po, dahil sa Manila. Medyo presko po. Mas palawan pa tayo, boy. Alright everyone, welcome po sa Mitra Ranch. So ito po ay pagmamayari ng ating late Senator Ramon V. Mitra. Ito po yung bahay niya, kung mapapansin niyo mukhang sabungan. Kasi mahilig siya sa sabong, yun talaga yung mga trip niya. Tapos, ayan, ito po yung open.
si mami mo ha. Wala ang tao pa oh. Yeah! Opo lang kuya. As in. Ay! Straight lang kaya yan. Ganyan lang ate ha. Sige po. Hala! Oh my God! namimili nga kami yung mga budget 5 kilo. Hindi ko talaga.
Baby, calm down. Yo, it's your body, put in my hands, roll up down, roll up down, roll up down. Yo, you feel like fun now. If I tell you say I love you, you know they for me and down. Oh, yeah, down. No, tell me Pang ano ko? Sa cellphone na yun, di ba? Di ba ha, yung ganito yun ang picture. Ito picture ko, bilid up na lang, bilid up. Kailangan ako ng banana. Yung naka-address ko pa. Number. 15. Siyempre, picture mo muna. Uy, ang laki ng taong ko. Sabay na lang yung chicken. Masira. Ako ka nga nag-try ko sa Hello. Hi guys. Wait lang. Pauwi lang ng mga bading. Ayaw nila magpakita. Aba ba?
Ayun naman, pero wala kang kumaya. Ayun po siya, oh. Sharing sa kanila. Ako po yung interpreter since ang tribe natin, meron po silang sariling dialect which is Calauan. Sa Mount Service namin yung kanilang tribe's culture, unti-unti na nawawala dahil po yung sa sinasabi natin life modernization. So at least dito, we encourage them to continue to practice yung kanilang kultura. Yung iba po talaga sa kanila kayo one day lang po. Dahil nagdadala lang po sila ng kanilang mga product at the same time, makikita po agad yan sila sa mountain. Mami, sir, pahawak po ko rin nabigay ni Kuya para sa inyong katagar. Ang Calauan tribe, nagkaroon kagad sila ng two strings guitar. So yung mga tinatawag na kudyapi or kudlungan na tinagurian po sa pinakaunang Okay, so yan po yung kanilang Bogin song. And next, meron naman po silang aroding. So yung aroding po nila Ayan. So, yan po yung tunog na kanila. Ayan. So, yan po yung pantawag nila ng ibon. Ayan. Then, kapag visible na yung kanilang target, piniprepare nila yung kanilang blowgun or blow dart. Sapukan po sa kanila. Sa atin naman po sa Tagalog, they called sumpit. So, everybody, now let's watch po how to shoot animals doon sa kanilang drawing. Ay, bird pala yan. Nakalimutan po. Ayan, so ganyan po sila kalakas gumamit ng kanilang Lahat ka na rin, ano? Nakadulo na pala yan.
Bye! Ay. Sabi daw, pumili daw ako. Ano? Sino po ang Iloilo po? Lahat po pa kanila? Kanila po lahat? Sabitin mo na bago maano. Drop down. Grabe ka. Grabe yung pamamaalam mo dyan ah. Doon. Bawal na ata eh. Hindi, pwede. Pwede dyan? Oo, ito sa maliit. Lagyan mo yan. Masusulit pala eh. Naglilig. Okay na. Siya naman daw. Ganyan ka. Paalam. Una. Nasa yung dalawa. Ano? Bye-bye. Dito po? Saan po? Okay. Hala, pa-video pag umakyat. Hi! Bye-bye! Bye-bye!
may kalimutan ha. Touchdown, Manila. Bye-bye. Bye.